No, natutuwa tayo what God is doing into our church, na nag-a-add tayo ng mga people na nagtitake ng kanilang journey into faith. And I hope po, and I am encouraging those who are willing and those who are touched by God na to take the process. No? Kasi talagang ito ang magbibigay sa iyo ng equipment, no? Ng tools na kailangan mo in your journey towards this na binigay sa'yo ng Panginoon. Okay? Pwede bang just tingin lang kayo sa katabi mo and just say a good, blessed morning dyan sa ating katabi? Ayan, natutuwa ako. Ikaw ang katabi ko na naman. Ayan. Alright? Bless God. Today, we will continue into our new series, Divine Direction. Alright? No? Nakakatuwa itong series natin, no? Because God wants us, no, to be prepared dun sa kanyang gagawin sa atin on 2020. Kasi mahirap naman ng Panginoon ay magbuhos ng pagpapala, ng promotion sa atin, ng success sa atin na hindi tayo handa. Kasi kapag hindi tayo handa, ay sisirain lang tayo ng kung ano man ibibigay niya sa atin. Kaya before we end this year, we just want us to be prepared on what God will be do sa atin sa 2020 because I believe so. 2020 is a great year for us. No? Ang Panginoon, napakalaking sorpresa ang ibibigay sa atin. Meron siyang isisiwalat, meron siyang may papaliwanagin sa atin of what God has talagang prepare niya, kung ano yung dinestiny niya, dinesisyonan niya sa buhay mo. Kaya pinag-aaralan po natin tong divine direction. No? During this series, mas makikita po natin, no, the ways God is directing us. Kasi dito talaga tayo madalas maraming misconception. Kasi ang tingin natin, the direction of God comes in plain view, comes in a parang spectacular way. Na gusto natin yung cloud na nag-guide sa atin, gusto natin yung fire by night na nag-guide sa atin, and that is the Old Testament way God is guiding us. No? Kaya ngayon, itama natin, konsepto natin, sino dito gusto ng direksyon ng mula sa Panginoon? And we want that. We all want that. No? Because if God is directing us, alam natin hindi niya tayo pababayaan at yun ang gusto nating makuha. Last week, binigay sa atin ni Pastor Reggie na if you want God to direct you, don't ask for things. You ask for becoming. You ask for the ability. Na sana ikaw ang gawin ng Panginoon that kind of person that you wanted to become. Ngayon naman, pag-aralan po natin another direction of God, and that is wisdom to discern. Okay? Pag-uusapan po natin to. Wisdom to discern. One thing that I learned from God, no? Sino dito, kapag may problema ka, nananalangin ka sa Panginoon at sinasabi mo sa Kanya, ito ang panalangin mo, ito ang script mo sa iyong prayer, Lord, bigyan mo ko, pakitaan mo ko ng solusyon sa problema ko. Sino yung ganun manalangin dito? Umamin na? Wala ho ba talaga dito ang ganon? Lord, kapag kulang sa pera, Lord, ano po ba gagawin ko? Bigyan mo nga po ko ng malinaw na gagawin ko. Sino yung ganon? Sino yung ganon sa Panginoon? You asking God. You are asking for solution. And let me just siguro discourage you, ha? God will not answer that prayer. God will never give you solution. Ayan, nalungkot na po marami. Ano po papanalangin ko? Ewan ko sa'yo. Right? Anong papanalangin ko? Hindi pala ako bibigyan ng solusyon ng Panginoon. Hindi Kanya bibigyan ng solusyon. In fact, if you pray and present your problem to God, instead of solution ang ibigay niya sa'yo, He will give you a question. God will never present a solution. He will present a question. Okay? Bakit ganun ang Panginoon, no? Bigyan ko muna kayo ng patunayan. No? On John 6, noong Panginoon ay nagbigay ng isang miraculous na provision. Nagpakain ng Panginoon ng around 15,000 people. Nagmultiply ng bread from 5 loaves and 2 fishes na pakain the multitudes. And yun ang marami, yun ang milagro na gustong-gusto mo. No? Yung unlimited rice, no? Unlimited na pagkain, unlimited provision. And if you will analyze lang, no, kung ano yung, paano ginawa ang miracle na yon, ang Panginoon, sinabi niya doon, alam niya na ang solusyon eh, alam niya na ang gagawin. Pero nagtanong siya sa kanyang mga disciple, paano kaya natin pakakainin itong mga tao na to? He never presented the solution on his mind. He asked a question to the disciples.
Na sumagot naman, kulang yung pera natin, magastos kapag papakainin natin tong lahat. And then may nag-volunteer na si Andrew. Eto, meron ako nakitang bata na merong 5 loaves and 2 fishes. He never presented the solution on the miracle, pero meron na siya. Alam niya na ang sagot Pero hindi niya binigay ang solusyon. Nagtanong siya. Bakit ginagawa ng Panginoon yon? Kasi ang Panginoon, blines ka ng isang napakalaking capacity na madalas hindi natin ginagamit. Sabi ng science, 10% lang ang nagagamit mo sa brain mo. Ang iba, 1% lang. Iba, no percent. Okay? Alam mo kung bakit bibigyan kanya ng question? Kasi sa totoo lang, ang solusyon nandyan na sa utak mo. Kailangan lang paganahin. Right? Andyan na yan. No? Ang problema sa atin, we want the instant. God, show me the solution. Hindi ka man lang nag-isip, hindi ka man lang nag-agam-agam. Kaya ako minsan, kapag ako nagtatanong, kamusta ka na? Ay, kamusta na problema mo? Ito, pinagpe-pray ko pa rin. Alam mo, nakakatakot yung salita na yun Yung pinagpe-pray na yun talagang di ko alam kung ano lang mangyayari sa kanyang problema No? Sa totoo lang, binigyan ka, pinagpala ka ng Panginoon a brain, a capacity that is so much enough para ma-solve ang iyong mga problema sa buhay. Kaya you don't ask God for solution. You ask for wisdom. Okay? So let's look on. Sabi sa Proverbs 16 verse 3, ang ating verse dito sa divine direction, a man's heart plan his way, but the Lord directs his steps. Okay? Sa ating puso, nagpaplano tayo. Hindi ang Panginoon ang magpaplano para sa'yo. Ito, anak gawin mo. Gusto mo ba ang umayos ang buhay mo? Ito ang plan. Step 1, step 2, step 3. Hindi siya ang magbibigay nun. Sabi niya, you will plan in your heart. Magpaplano ka. Ang iba sa atin, tamad na tamad magplano. Kaya ang Panginoon, walang binibigay na direksyon. Wala ka palang plano sa buhay mo, ba't bibigyan kita ng direksyon? Ask ka ng direction, wala palang plano. Paano tayo makakapunta niyan sa gusto natin patunguhan? Right? God often, no? Ito ang pagkakamali natin. Akala natin ang Panginoon ang magbibigay. Siya ang maglalatag ng plano sa atin. God says, you plan in your heart. At ibibigay ko sa iyo kung paano ka makakarating dun sa gusto mong papatunguhan. Okay? At the same time, sinasabi ng verse na yan, ang Panginoon, hindi siya ang mag-i-step para sa'yo. Ida-direct niya lang ang step mo, pero hindi siya ang mag-i-step para sa'yo. Ikaw ang gagawa ng step mo. Kaya ang pinag-aralan natin on the first series, first part natin is the faith to start. Kailangan mo lang may umpisahan. Kailangan mong magdesisyon na ito ang gusto mong mangyari sa buhay mo, and then God will direct your steps. Because God will never show you what to do. He will give you wisdom to decide. Hindi niya ipapakita sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Bibigyan ka niya ng wisdom to decide. Kaya mali ang prayer natin Kapag nagpe-pray ka ng, God, show me what to do, He will never answer. He will give you wisdom. Okay? Parang ganito lang yan, no? Tayo, kung sakasakali, no? Tayong mga lalaki, no? Tayo medyo meron tayong one of the things na meron din ako, guilty ako dito, ayaw magtanong. Alam mo 'yon, no? Ako, naranasan ko 'yon, no? Tiningnan ko, meron mga interview. Tiningnan ko sa mapa, no? Tiningnan ko sa app. Dito pala 'yon. Paano kaya pumunta doon? Ay, hindi ko alam, wag na. Alam mo 'yon, no? Yung wala tayong option na magtanong. No, hindi na natin pagtatanong, basta mas kailangan guided tayo ng mapa. Okay? Alam natin, patutunguhan natin ang problema, hindi natin alam kung saan pupunta. Mas mahirap naman kung hindi mo alam talaga kung saan ka pupunta. Try mo ganito, no? Deo, try mo. Miss, saan ba dito ipapunta sa kahit ano? Gusto mo, babatukan ka nung kausap mo. Saan mo ba gustong pumunta? Diba lagi, saan ka ba patungo? Hindi, kahit saan. Babatukan ka talaga. No, ganun din ang Panginoon. Deo, anong gusto mo marating sa buhay? Kahit ano, Lord, basta yung will mo. Babatukan ka talaga ng Panginoon.
No, wala ka palang gusto marating, Lord. Basta yung willing mo, basta yung lead mo. Alam mo, yun ang pinaka nakakatakot na sagot ng mga Christian. Basta God's will. No? Yung problema, hindi sasagot ang Panginoon sa'yo exactly kung ano talaga gagawin mo. He will give you wisdom. But on our generation today, meron tayong problema pagdating sa desisyon. Sabi nga ni Pastor Reggie last week, diba? We are on a generation na kung saan there is this big indecision in our life. Maraming oportunidad, maraming pwedeng gawin, kaso hindi makapag-desisyon. Indecisive tayong generation natin. Dami-dami mong options eh. And remember this, no decision, no direction. Simple ang Panginoon sa atin. Wala kang pagdesisyonan, ayaw mo magbago buhay, paano ka bibigyan ng direksyon? Gusto mo, ang tanong sa iyo una ng Panginoon, gusto mo ba talagang mawala yung bisyo mo? Gusto mo ba talagang magkaroon ng right relationship? Magdesisyon ka muna. Bago direksyon. Tayo, hanap muna ng direksyon. Hanap muna ng revelation bago desisyon. Ang Panginoon, hindi. Magdesisyon ka muna sa buhay mo. Ano ba talaga gusto mong mangyari? Naitanong mo na ba yan sa sarili mo? Ano ba talaga gusto mong marating? Gusto mo ba talagang yumaman? Ano ba talaga balak mo sa buhay mo? Basta okay na ako dito sa ganito attend ng church. Kaya walang direksyon sa Panginoon. Pero kung meron ka na pagdesisyonan sa utak mo, hindi ako papayag na ganito lang ako. Kailangan matapos ko yung Bible. Kailangan makapag-devotion ako. Nagdesisyon ka. Ang Panginoon ngayon, bibigyan ka na automatically ng direction. Bakit nga ba, sabi last week, bakit tayong generation natin ngayon ay hindi makapag-desisyon? We are on the spirit of indecision. Una is because ang dami nating options. Ang dami mong gustong gawin sa buhay mo, hindi ka makapili kung ano tama. And the second one is that we have this illusion of perfection. Today, in our world today, we have that illusion na kailangan perfect ang lahat. Kasi babad ka sa Facebook Babad ka nakikita mo yung mga perfect vacation. Yung mga ganyan, Wow, nandito sila sa Boracay, nasa Palawan sila. Wow, ang sarap ng feeling nila. Hindi mo alam ang lahat ng ginastos nila. Ikaw natuwa ka lang, wow, ang ganda ng post, ang ganda ng nature. Kaya yun lang ang nakikita mo, the illusion, na akala mo ang perfect ng buhay nila, akala mo perfect ang pamilya nila kasi ang saya-saya nila sa picture. Kaya ngayon, ikaw naman, hindi mo alam kung anong mangyayari sa pamilya mo kasi kino-compare mo yung nakita mo sa Facebook doon sa nangyayari sa'yo ngayon. Hindi ka ngayon makapag-decide. Sana, kaya ganito nangyayari sa atin Sana ganun din ang pamilya namin. Sana makapagbakasyon ka rin. Instead of making decision, you make a wishful thinking. Kasi merong illusion of perfection. Na ganito din, if only I have the perfect body, then I will have a strong personality. Alam mo yon, yung if only kasing gwapo ko sila Piolo Pascual, yung mga ganun, saka sisikat ako, na nakarelate ka doon sa mga nakikita mo na mga hindi naman talaga perfect. Pero yun ang naging basihan ng iyong desisyon. Hindi ka tuloy makapag-desisyon. Today, ano pa ba illusion of perfection? Bukod doon sa ating mga dedicated, committed na mga Christian, meron tayong isang syndrome, the perfect God's will syndrome. Waiting for the God's perfect will. Ganun, Hintayin ko yung babae, yung lalaking para sa akin, the perfect will of God. At ang ang lesson natin, ang iniisip natin, kapag God's perfect will, walang problema. Kaya yun ang hinihintay natin lagi Umamin na, God's perfect will para sa aking job. Yung mga hindi nagagalit yung boss, yung mabait yung mga kliyente. Wow! Alam mo yun, God's perfect will. Alam mo yun, yung illusion na ganun God's perfect family. Perfect will ng Panginoon na hindi nag-aaway, hindi nag-uusap. Ganun, Na walang conflict. Yun ang iniisip natin kapag perfect will ng Panginoon, then perfect situation. Let me give you a bad news. God's perfect will doesn't necessarily equate to perfect situation.
There is God's perfect will. Totoo yun. Meron God's perfect will. Sinabi yan ng Bible. Pero hindi ibig sabihin na nasa perfect will ka ng Panginoon, perfect na ang sitwasyon mo. Marahil yan ang talaga ang will ng Panginoon sa iyo na karelasyon. Pero it doesn't mean hindi kayo mag-aaway. Okay? Don't ever expect na if ever, basta makuha ko lang yung revelation, makuha ko lang perfect will ng Panginoon, everything will be all right, everything will run and sail smoothly. Hindi po ganoon ang perfect will ng Panginoon. It's an illusion. Wag po kayo magpapakapaniwala doon. If you want perfect situation, go ahead. Ang perfect will ng Panginoon sa'yo, punta na ng heaven. Kasi perfect yun perfect situation doon. But whatever, hanggat andito ka sa mundo, perfect will yan ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin perfect situation. The best example of this is no other than Jesus Christ. Sino dito naniniwala that every day, every single hour ng buhay ng Panginoong Hesukristo natin is in God's perfect will? Everything that He does, every move that He makes, every decision that He makes, kung merong perfect decision maker, no other than Jesus Christ yun. Kasi araw-araw to nakikipag-usap sa Panginoon, araw-araw niyang nalalaman kung ano ang gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. He is always on the perfect will of God. But this man, this God, Jesus Christ, even though He is on the perfect will of God, He suffered insults. He suffered criticisms. He suffered betrayal. He suffered denial. He suffered rejection. He suffered the loss of the loved one. And He suffered the torment of the crucifixion. Even though He is on God's perfect will. Kaya, if you are seeking for God's perfect will, tanggalin na natin ang ilusyon. No, capture the thought na kapag nasa perfect will ako ng Panginoon, everything will run perfectly. Because even the Lord Jesus Christ, who is our model, who is the initiator of our faith, suffer all of this even though He is on God's perfect will. Okay? Kaya kung ikaw ay naghahantay pa rin ng perfect will ng Panginoon, hindi makausad sa buhay dahil sa perfect will na yan, I tell you, walang mangyayari sa'yo. Because we make our decisions and our decisions make us. Hindi ang Panginoon ang magdi-decide para sa'yo. Kung ang Panginoon ang magdi-decide para sa'yo, He will violate ang binigay niya sa'yo, the freedom for you to choose. At kung sakasakali din gagawin ng Panginoon yon, lahat ng pangit na mangyayari sa'yo, pwede mo, may karapatan ka nang sisihin siya. Kasi siya ang gumagawa ng desisyon mo. Pero hindi ganun ang Panginoon. Ikaw ang may kapangyarihan sa buhay mo. Ikaw ang nakakaalam. Ikaw ang gumagawa ng desisyon. Tingnan mo ang katabi mo. Kaya ganyan ang pag-itsura, hugis niyan, desisyon niya yan. Okay? Kung haggard yan ngayon, desisyon niya yan. Okay? Walang kinalaman si boss dyan. Walang kinalaman ng ibang tao dyan. Desisyon niya yan. Okay? We make our decisions. You don't blame God kung bakit hanggang ngayon andyan ka pa rin sa level na yan. Kung bakit ngayon hindi pa rin umangat ang finances natin. You cannot blame God. He will always bless you, but you make the decisions. Okay? Kaya kung sakasakali, mali ang decision natin, then that decision will also make us. Mali ang decision natin sa pera, then kaya kakaganyan ng pera natin. Decision natin. We make the decision, and our decision make us. Kung sino ka ngayon, pinagdesisyonan mo. Right? And on the Bible, there is this great man, no, na siya ang tinagurian, the wisest man on earth, no other than King Solomon. No, si King Solomon have this successor siya ng isang great kingdom. No, mula kay David, na narule niya ang kanyang kingdom with justice and with the fear of the Lord. Nang ganda ng ginagawa ng Panginoon sa kanilang kingdom. Ngayon, bilang successor, ang hirap sundan ni David.
Si David na nakapanalo ng 1,000 battles ng kanyang buhay, na-establish ang kingdom, now he is the successor. Kaya siya ngayon, nag-offer sa Panginoon. He wanted God, no? The favor of God. Nag-offer ng 1,000 burnt offerings. No, ganun niya katindi dahil alam niya, hindi ko kayang sundan si David without God. Okay? Wala na eh. Wala na ang kanyang father. Then, he offered 1,000 burnt offerings. Then, God asked him a very good question. Solomon, ano ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Gusto mo ng riches? Ibibigay ko sa'yo. Gusto mo ng fame? Ibibigay ko sa'yo. Just tell me kung ano bibigay ko sa'yo. Okay? Kung ikaw si Solomon, binigyan ka ng blank check ng Panginoon, anong sasabihin mo? Boyfriend. Likes, no? YouTube subscribers. Ganun, no? Pero Solomon, dahil sa kanyang burden, I want to make it right. I want to stop yung kingdom na binigay sa akin, pinamana sa akin ni Father David. Gusto ko, ma-establish ko yun. Gusto ko maging tama to. Gusto ko magpatuloy yung legacy namin. Yun ang kanyang nasa isip instead of riches and honor. Kaya sinabi niya, Lord, give me wisdom to administer justice. Give me wisdom for sound judgment. And then God said, dahil yan ang hiniling mo sa akin, wisdom at hindi riches at honor, ibibigay ko sa iyo riches and honor. Pati yun ibibigay niya. Bakit? Ang kasunod ng wisdom, riches and honor. Hindi riches and honor muna bago wisdom. Kapag meron kang wisdom, ang wisdom, no, i-define natin, no, ano nga ba, ba't na ba napakahalaga nitong wisdom? Para sa akin, no, in my own definition, based on kay King Solomon, wisdom is the weighing scale ng sound judgment. Ang wisdom, hindi ka nito yung para maging wais, para mahak mo lahat ng mga bangko. No, hindi po yun ang wisdom. Ang wisdom ay hindi po katalinuhan. Ang wisdom ay weighing scale ng judgment. Kung ito kaya ginawa, ganito yun wisdom. Kung ito kaya ginawa ko, anong mangyayari? Kung ito naman kaya pipiliin ko, ano kaya mangyayari? He is weighing down the scales. That's wisdom. Kaya niyang i-weigh. Hindi yung sugod lang kaagad sa laban. Ito, kasi ito yung parang nararamdaman ko, will ng Panginoon. Hindi, wini-weigh niya. Kung ito kaya papakasalan ko, may makakain kaya kami. Kung ito kaya papakasalan ko, may maganda kaya kami buhay, matuturuan niya kaya tama yung aming mga anak. Yun ang wisdom. Wini-weigh niya. Kung ito naman kaya, mukhang maayos. Okay, wini-weigh niya. Hindi lang basta yung nakita niya. That's wisdom. Yun ang hiningi ni Solomon. Lord, marami akong duty bilang king. Kailangan ko magdesisyon ng tama para sa mga tao. Kailangan ko magdesisyon ng tama para sa lahat ng trade, para sa lahat ng business na papasok sa aming kingdom. Lord, turuan mo kung i-weigh ang scale. Ano ang tama kung piliin dito? Kasi ang Panginoon ang hindi pipili sa Kanya. Hindi pipili ang Panginoon para sa'yo. Hindi siya ang pipili ng trabaho para sa'yo. Hindi siya pipili ng spouse para sa'yo. You will weigh the scale. Tingnan mo, ano mas matimbang? Ano ba dito talaga ang para sa'yo? Ano sa tingin mo? Okay? Yun ang wisdom. Yun ang hiningi ni Solomon. Yun din kaya ang hinihingi mo. Kaya we are asking the wrong things about God. When God wanted us wisdom so that you could weigh the scales of your decision. Okay? Kaya sabi ni King Solomon, siya mismo nagsabi, getting wisdom is the wisest thing you can do. And whatever else you do, develop good judgment. Okay? Kung meron kang hihilingin dito sa mundo, huwag promotion. Kung meron kang hihilingin, huwag success. Ang hilingin mo daw, wisdom. Yan ang magsasalvage sa'yo from all the opposition, from all the things that will happen to you in your life. Wisdom. Wisdom yung ganito, kailangan ko kaya siyang sagutin, kailangan ko kaya i-comment to, porket binash ako, wisdom yon. Wini-weigh mo, ano kaya consequences nito sa akin? Okay? Now, if wisdom is that powerful, if wisdom is the key to riches and honor and everything that we want in life, then how could we get wisdom? Okay? Ang Panginoon, hindi naman niya tayo iiwan blankly eh. Ito, wisdom, kunin mo. Hindi. Bibigyan niya tayo ng ways. Paano nga ba maging matalino? Tanong mo nga sa katabi mo kung gusto bang maging wise. Gusto bang maging wise? Itong tatlong bagay ang gawin mo. 3 things. First, you need to walk.
lakaran mo. Sabi on Proverbs, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm. Okay? Key sa wisdom, magdidikit sa merong wisdom. Okay? Kung gusto mong umayos ang buhay mo, dumikit ka sa maayos ang buhay. Kung gusto mong umayos ang pamilya mo, dumikit ka sa maayos ang pamilya. Okay? Walk with them. Hindi ko lang sinasabi, one time lang na visit sasamahan mo. Be a companion to them. Because kung ano ang gusto mong marating, alam mo, makikita yan sa mga kasama mo. Kaya ka naging chismosa kasi ang lahat ng lagi mong kasama, kadaldalan mo sa buhay, chismosa. Kaya hindi ka nagmamature kasi ang kasama mo, hindi mature. Okay? Alam nyo, itong mga problema sa ating mga Pilipino, no? Hindi tayo mapili sa kaibigan. Lahat pwede. Okay? Ewan ko, no, sa ating bansa, ang tambay, sino ang kasama ng tambay? Tambay. Ang may utang, sino ang kasama? May utang din. Ang broken-hearted din. Mga hugot lines, no? Mga hugot tropa. Yun ang mga kasama. Kaya walang nangyayari eh. Kung gusto mong merong mabago sa'yo, sumama ka sa bagong kaibigan. If you are on the wrong friends, get out. I think, kailangan na natin i-check, mag-inventory list tayo ng ating mga kaibigan. Itong mga kaibigan ko ba na to ay merong natuturo sa akin na tama? Ayan na po, nagkakagalit na po. Oo, hindi na tayo magla-lunch mamaya, Ikaw pala pahamak sa akin, no? Sabi nga, it is impossible to live the right life when you have the wrong friends. Paano ka nga naman maaalis sa bisyo mong uminom lagi mong kasama umiinom? Pastor, nakikisama lang naman. Talaga naman, no? Godly talaga yung ating no? Mga reasoning, no? Nakikisama lang naman. Pwede namang hindi makisama. Kung gusto mo talagang tumama, ang problema, nakikisama ka nga pero hindi ka nagdesisyon na umalis dyan. Pero kung gusto mo talagang umalis, then, pakawalan mo itong mga kaibigan na to. Okay? So, gusto mong umayos ang buhay, gusto mong umayos ang marriage, umalis sa mga broken. Okay? It's impossible. Second one, surround yourself with people you wanted to become. Okay? Ito po, no, may power ang friendship, may power ang companionship. Hindi lang po yan for fun. Ang ginagawa po kasi ng marami, for fun. Para lang yung mga katuwaan, kakaladyaan ko. Mga ganun lang ang tingin natin sa friendship. Pero ang friendship, very powerful po sa atin yan. Napakalakas ng influence niyan sa atin. Kaya kung gusto mo, meron kang dinesisyonan. Gusto kong marating to gusto kong maging successful businessman. Huwag kang magdidikit sa puro may utang. Dumikit ka dun sa mga matatalinong sa pera, sa mga kuripot, dumikit ka dun. Gusto mo yung tumino You wanted to become someone. You wanted na makawala dito. Then, pumili ka ng tamang mga tao sa paligid mo. Okay? Maging wise, maging intentional po tayo sa ating mga kakaibiganin. Okay? You wanted to become a great cell leader, dikit sa magaling na cell leader. Walk with them. Walk. Okay? Samahan mo sila. Kaya dito po tayo, no, sa church natin, we have our cell group. Sino dito natutuwa sa kanilang mga cell groups? Yung F1 po, hindi po sila tumaas. Ayan po. Kala ko may nangyayari dyan. Okay po. Surround yourself. Ito sa cell group, no? Sa totoo lang, nagkakahawaan sa cell group. Nagkakawaan po, tama po ba? Tama po. Nagkakawaan tayo sa cell group No, yung mga dating mga iyakin, kung dikit mo dun sa mga matatatag, nawawala din Nawala yung pagiging iyakin
I remember, yung mga dati, sila Jella, yung mga ito, isang asar mo lang dyan, isang salita lang, iiyak na yan eh. Nung bina-Bible study ko ngayon, konti na lang, no? Mga 10 salita, mga hindi na iiyak. No? Medyo tumatag na kasi napapasama sa mga matatatag. Kaya cell group, I encourage everyone, no? If you want to really grow with God, have a cell group. Hindi po kayo mag-grow alone. Growth need to be in a community. Kailangan po meron ka mga kasama. Ito kasi yung nakaka-encourage sa'yo, uy, hindi ka nag-devotion, uy, ako din. Ganun, no? Yung sa cell group. Yung masarap na merong kasama, uy, pinag-pray mo ba? Ay, hindi din. Sige, buti na lang, no? Ganun, no? Yun ang masarap kasama. Kaya masaya po sa cell group, no? May kasama kang kumain, may mga kalokohan. Pero at the same time, kayo ay nagpupush din naman sa isa't isa. Tama ba, no? Sa mga cell group, no? Na kayo yung minsan yung mga member pa nagpapagalit sa life coach Bakit late ka? Ganun, no? Kaya nakakatuwa po, no? Meron nagche-check and balance. God designed community, hindi lang po for fun. Dinesign niya yan para marating mo kung sino ka. Kasi sa totoo lang yung kasama mo sa cell group, one day, makukuha mo yung gift niya, makukuha mo. Makukuha mo yung anointing, makukuha mo yung skill niya. Kaya dikit lang. So, tama na i-check po natin ang mga Facebook friends. Listan nyo lahat ng kaibigan nyo. I-cancel na, dapat i-cancel, i-unfriend na, dapat i-unfriend. No? Huwag nyo hayaan ma-influensyahan kayo niyan. Yun po ang wisdom. Wisdom is, I want to become successful, I want to become prosperous, then I need to surround myself with those people. Okay? Clear po ba tayo? Second one, you need to ask. When I say us, no, first of all, of course, you ask God. Sabi nga sa James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Ask God, not things, not material things, not solution. Ang sinabi ng Panginoon, manghingi ka sa akin ng wisdom. Yan ang magsasalvage sa'yo sa maraming problema. Ask God. At the same time, ask old people. Makipagkwentuhan po kayo sa mga matatanda talaga. They are wiser. Sa ating mga young generation, they are wiser than us. Kasi marami na sila na-experience na mali. Okay? Totoo naman po, diba? Marami na na-experience na mali, kaya matutulungan niya tayo na hindi na natin magawa yung kanilang kamalian. Ganun lang po talaga yun. Sabi nga ng Bible, diba, yung gray hair na yun, yung pagkatanda na yun, it's a crown of glory kasi ito ay symbolizes ang dami na napagdaanan ng mga tao na to. Proven na talaga ang kanilang mga sinabi. Tayo mga young people, nag-experiment pa lang tayo Nag-ano pa lang tayo nagjo-journey pa lang, nagte-trail pa lang tayo, pero sila nakarating na talaga sila doon. Totoo ang kanilang sinabi, bago ka pa pumunta. No, andyan na kami, napabalik na kami. No, narating na nila yon. Kaya if you want wisdom, makipag-usap din po kayo sa matatanda. Talaga pong may matututunan kayo. Sa F1 nga, natutuwa ako. Ang dami ko po talaga natututunan dyan No? Amen, ang dami ko natututunan dyan. Talaga, it's wisdom. No? Ask the old people, ask the mentor, ask your pastor. Hindi po yan yung hierarchy o sinasabi natin the position. Hindi po yan linagay ng ganyan just for design. Yung authority that is nasa atin, nasa taas natin, linagay yan ng Panginoon so that you will have wisdom. Ask for their help. Kahit gaano ka kapakatalino, kahit ang dami mong alam at na-search sa Google, iba pa rin ang wisdom ng matatanda. No? Ask for them. And lastly, you walk, you ask, and then you decide. Huwag kang papayag na hindi ka magdidesisyon. Dami mong alam sa buhay, wala ka naman magawang desisyon sa buhay. Wala din mararating. Remember this, wrong decision is better than no decision at all. Okay na mamali ang desisyon mo. Alam mo ba ang gift kapag namali ang desisyon mo? May gift yan It's not failure.
the gift of wrong decision is wisdom. Kapag nagkamali ka, really, mas tumatatak sa'yo eh. Ay, mali talaga yung pinili ko. Sa susunod, hindi na talaga. Diba? Doon ka mas tumatatag, mas doon mo nakikilala ang tao kasi meron kang maling pinagkatiwalaan, maling sinagot, mali itong trabaho na to. You have wrong decisions, but it gives you wisdom. Kaya kung meron kang pagdidesisyonan sa buhay mo, huwag mo nang pagtagalin. Talagang pinag-iisipan, especially major decision, pero mag-desisyon at the end of the day. Wrong decision is better than no decision at all. On 1 Thessalonians 3 verse 1, sabi to ni Paul si Paul na nagsulat ng 2/3 of the New Testament, si Paul na greatest missionary. Ito ang sabi niya, si Paul na ina-expect ko na laging alam ang will ng Panginoon sa kanyang buhay. Ito ang sabi niya sa kanyang isang letter. So when we could stand it no longer, we thought it best to be left by ourselves in Athens. Hindi siya sigurado kung ito ang will ng Panginoon o hindi. Pero sa palagay ko, ito yung pinaka-tama sa ngayon. Then, gagawin natin. Instead of, sige, pag-pray pa natin. Alam mo, hindi ko pa nararamdaman yung kilabot ng Panginoon eh. Pag-pray pa natin. Hindi ko pa nararamdaman yung apoy ng Panginoon. Sige, pag-pray pa. Hindi. Si Paul, sa palagay ko, ito yung tama. Punta tayo ng Athens. Sige, hindi ko alam kung ito'y galing sa Panginoon, pero mas okay na kahit mali, basta mag-move. I thought it best. Hindi niya sinabing sigurado siya na ito'y galing sa Panginoon. Sinabi niya lang, I thought it best. Minsan ganun na rin tayo dapat sa buhay. I thought it best na itong gawin ko. I thought it best na iwan na lang. I thought it best. Wrong decision is better than no decision at all. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-desisyon ka na. Mag-desisyon ka na. On Psalm 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Wow, sarap nun, no? Ang Panginoon nagsasabi sa iyo niyan. The Lord says, i-guide ka niya along sa best pathway. The best for you. Ang hinanda pala sa atin ng Panginoon is not the average one. Ang hinanda pala para sa atin ng Panginoon, the best pathway for life. Sino dito excited for God's best pathway? God's best sa kanyang buhay. Yan ang hinanda sa atin ng Panginoon. He will guide you daw. He will advise you and He will watch over you. May papakita tayo, may papanoorin tayong video. No? Itong video na to, nagsisimbolize ng verse na to. Napakita niya. Ganito ang Panginoon sa atin. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo the best. I will guide you on the best pathway. Ito lang kailangan mo lang matutong magpedal. Kailangan mo lang matutong magdesisyon. Here's how, no? Kung paano ang Panginoon i-guide tayo. Sige, let's watch this video. You're scared? Will you fall? Alam mo, ganito ang Panginoon sa atin Magdesisyon ka, anak, saan mo gustong pumunta? Sige, alalayan kita. I will guide you. Ito yung best pathway, ito ba yung desisyon mo? Ito gusto mo maging successful? I will guide you. Hindi siya yung gagawa ng desisyon, hindi siya yung gagawa ng step para sa'yo, pero every time na ikaw ay nagsasway on the right, nagsasway on the left, andun ang kanyang kamay, guiding you. Every time na kapag nakikita ka niya, magpo-fall down ka na, mukhang mali ang decision mo. God says, andito pa rin ako anak, I will catch you when you fall. Andito ako, nakaabang sa'yo.
Just make the decision. Just take the pedal and run your life. Make the decision. You have the wisdom kung anong bigay sa'yo ng Panginoon. Ang Panginoon laging nakabang lang sa atin. He will advise you, ito, gawin mo, gawin mo. He will not make the decision. But I could be confident and you could be confident na every decision na gagawin mo, andun yung kamay ng Panginoon. He will catch you. He will guide you. He will advise you. And He will watch over you. Don't fear failure. God is greater than your failure. When you fall, He is ready to pick you up anytime. And when you succeed, He is also there celebrating with you. Don't be afraid to make decisions. Ask God for wisdom. He will guide you. He will watch over you. That's our God. Could we just pray? Panginoon, maraming salamat. Lord, thank you. Ganun ka pala sa amin. Every decision that I make, Lord, hindi ko man alam kung ito ba yung nasa tama, ito ba yung the best, Lord. I don't know, Lord. But praise be to God, heaven, the Heavenly Father natin, that He will guide us. He will give us wisdom. He will advise us and He will watch over us. To everyone on this room, I know you have problems. You have circumstances in your life. I declare to you, peace in the Lord. That whenever you fall, you will feel His embrace. You will feel His hands picking you up. And for you who have struggles today, I declare wisdom to you. You will get out from that mess. You will get out from that struggle and you will experience God's freedom in your life. Let the joy of the Lord be on you. That as you walk on this earth, as you experience everything that the life offers, God says to you, you will be successful. Mararating mo kung ano ang hiniling at dinestined sa'yo ng Panginoon. Father, today, we just want to celebrate. Lord, napakabuti mo sa amin despite everything that we've done. Panginoon, maraming salamat sa iyong kapurihan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan lang po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Decisions. Brothers and sisters, and as we move on to our tithes and offerings, it's also time for us to decide. Yeah. To decide to give God a portion of our wealth, to decide to acknowledge that He is our Lord, and to decide to plant seeds for future things. Brothers and sisters, katulad ng sinabi ni Pastor Sean, God will never decide for us whether kung magkano ibibigay natin or whether we're going to give or not. But I know everybody here has already decided. And if you're now ready, just come here in front and present your offerings to the Lord.